Praise God. Batiin po natin ng congratulations yung katabi natin. Bakit? Kasi napagtagumpayan na naman natin na tayo ay makarinig ng Word of God. Mahalaga po ba sa atin ang Word of God? Okay. So ngayon, darako po tayo sa pakikinig ng salita ng Diyos. Let's pray first. Aming Ama, kami nagpapasalamat sa hapong ito na minsan pa binigay mo sa amin ang pagkakataong ito para kami ay makarinig na iyong salita. Tinataas po namin ito sa iyo, aming Diyos, na patuloy na magbukas ng aming mga puso't isipan at maging way for us, Lord, na makita pa namin ang iyong kalooban kung paano kami mamumuhay bilang isang mananampalataya. At samahan mo kami, Panginoon, na maging handa na tanggapin ang iyong mga salita. Lord, ako bilang iyong instrumento, nawa, I always pray, Lord, na mga salita mo lamang ang sasabihin ko, huwag ima-impluensyahan ng aking sariling damdamin, ng aking emosyon. Lord, na kung ano yung task na ibinigay mo po sa akin, Lord, magampanan ko ng buong puso't katapatan sa gabay at patnubay ng iyong banal na Espiritu. Kaya Lord, maraming salamat sa hapong ito at we pray na lahat ng distraction na ginagawa ng kaaway, huwag mo pong pahintulutan, Panginoon, na magtagumpay. Maraming salamat, Lord. Ito po yung aming dalangin sa tanging pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Okay. So ngayon po tayo ay nasa third Sunday at ang atin pong balikan lang natin ng konti, yun pong ating series title, God of this City. Then ang atin pong verse, Jeremiah or Jeremias 29:7. Sabi po dito, ngunit pagyamanin ninyo ang lungsod na pinagdalhan ko sa inyo. Idalangin ninyo sila kay Yahweh sapagkat kayo rin ang makikinabang kung sila'y umunlad. Okay. Pag sinabi po nating, sabi dito, pagyamanin ninyo ang lungsod na pinagdalhan ko sa inyo. So, sa palagay ninyo, ano po yung lungsod na tinutukoy dito as we share or hear? Kayo as I share, you as you hear this message ngayong hapon na ito, ano sa palagay ninyo yung city o yung lungsod na tinatawag dyan? Okay. Sino po yung gustong sumagot? Ano ang lungsod na tinutukoy dyan? Let's begin in this side. Si Jordan, kasi malalim ang isip, kaya may naisip na yan. What do you think is that lungsod or city? Lakasan mo nga po, isigaw mo nga po. Yung Pilipinas. Although, city ang binanggit dyan, pero tayo dito sa message po natin, ang binabanggit po natin dyan ay kung saan tayo nandun. So in this country, yun po ang ating pinag-uusapan, hindi yung Manila, but kabuuan po yan ng ating bansang Pilipinas. Then sabi doon, idalangin ninyo sila kay Yahweh. Idalangin natin yung ating bansa, yun yung challenge sa atin ng Lord, yun yung utos sa atin ng Lord. Sapagkat kayo rin ang makikinabang kung sila'y umunlad. Pag maunlad ang bansa natin, mamamayang Pilipino will benefit. Okay? So, and then, ang atin pong mga topic na pinag-usapan na at pag-uusapan pa, yung first Sunday, dual citizenship. We as a citizen in this world, and we to be citizen of the heaven, di ba? And then yung salt and light, in a dark world, yung tinuro nung nakaraan ni Pastor Benji, na ang mga natandaan ko, sabi doon, na mga binanggit nung tayo ay tinanong, na tayo ay nagpe-preserve as salt. We preserve yung, yung mga Christian, di ba? At tayo dapat ay nagiging light, kasi nga dark world. So dapat, ma-perform natin yung ating duty to be the light of this nation. And today, moral guidance for the nation. At sa darating na Sunday, praying for our country and biblical voting guidelines. So sa kabuuan na pinag-uusapan natin ay ang ating bansa. Bilang humaharap tayo sa election. Now, let's go back sa number 3, moral guidance for the nation. Pag sinabi nating moral, what do you expect to hear from this message?
Okay, when we say moral, ano kaya ang nilalaman nito? Moral. Ate, pwedeng ikaw ang sumagot? Pag sinabing moral, anong ibig sabihin nun? Parang ikakabuti po ng lungsod niyo po, katulad po sa mga unbeliever po na tao. Mag-share po kayo ng God's word po. Okay? O dito naman sa side na to, si Ate, yung Byron, hindi ko masabi ang first name kasi baka magkamali ako. Byron, yung naka-light blue. Ano, pag sinabi mong moral, what do you expect? Not yet ready? Yung nakatungo na naka-brown. Kaya na bang, si Remil na lang, Remil. Kinausap pa kasi ni Glenn, kaya napansin kita. Si Remil na lang. Ano yung, pag sinabi nating moral, anong ine-expect mo sa message na to? Ano po, parang ano sa, ma'am, pastor. Guidance at saka yung pagiging leader, yung leadership po ng isang tao po. Okay, sumagot si Remil. Yung katabi naman, si Glenn naman kaya. Kapag morality po kasi, Pastora, di ba, ano siya, it's, yung, kasi di ba, right and wrong, kapag sinabing moral principles, tungkol siya sa pagiging tama or pagiging correct, lalo na sa atin, sa atin bilang Christian, yung acceptable kay God and kung ano yung nakalagay sa Bible. Okay, maraming salamat po sa inyong mga kasagutan. So, moral. Ibig sabihin, ano ba dapat ang attitude natin? Ano ba dapat ang ginagawa natin? Ano ba dapat ang action natin? Ano ba ang response natin na tama sa paningin ng ating Panginoon? Okay. At syempre bilang isang citizen of the country. Now, so dito po sa message na to, ito pong itong righteousness exalts. Ang atin po kasing verse ay Proverbs 14:34. Nagtingin ako ng message about this verse at doon po sa message ni Scott, I do not know how to pronounce yung kanyang surname, kung yan ba ay yung parang anak na child or whatever, pero yan yung nakalagay dyan. Binasa ko po yung kanyang message and may iba pa rin ako mga binasa pero marami akong naging basihan doon po sa kung ano yung kanyang nilalaman ng kanyang message na I believe medyo akma doon po sa kung ano yung gusto na, kung ano yung target natin this afternoon na ma-share. Kaya para hindi pa ulit-ulit na makikita nyo yung pangalan na yan, general ko na lang na ito pong message na ito ay may mga part na yun yung naging idea ko kung ano po yung nabasa ko sa kanyang message. Okay? Siyempre, pinag-pray natin yan kay Lord, di ba? Na kung yun ba ang nais ng ating Panginoon. Now, so ang atin pong title, Moral Guidance for the Nation. At ang ating nga pong verse, matatagpuan sa Kawikaan 14:34, both English and Tagalog. English because yung atin pong mga points ay naka-English, nasa English language. Then Tagalog, syempre we are Filipinos, para hindi na tayo maraming mga explanation. So basahin natin yung Tagalog at English. Sabi dun sa English, righteousness exalts a nation, but sin is a reproach to any people. Sa Tagalog, ang katuwiran ay nagpapadakila sa isang bayan. Ngunit ang kasalanan naman ay nagdudulot ng kahihiyan. Okay. At napapansin naman natin yan. Sa isang taong nagkakamali, di ba, ang nagiging bunga, nagiging kahiya-hiya tayo, natatakot tayo, di ba? Meron ako mga nababasa minsan kapag nagtitingin ako sa Facebook, sa Reels, meron ako mga nakikitang mga ordinary Filipino, nagbibigay ng comment sa kanyang kandidato, sabi niya, shame on you. Kasi nakita niya yung mga nakukumit na mistakes nung kanilang officials doon sa, siguro sila, doon sa kung anong lugar man sila. Okay? Nakikita ko yung pangalan ng mga politicians, pero ginamit ko lang po ito as para ipakita na yan, talagang magiging kahiya-hiya tayo kapag tayo ang nagkukumit po tayo sa kasalanan. So sabi dito, binibigyan din ng talatang ito na ang moral na katangian ng isang bansa at pagsunod sa katwiran
ay mahalaga para sa kaunlaran at katayuan nito. So ang isang bansa nagiging maunlad kung ang mga mamamayan nito maayos, matuwid, namumuhay sa katuwiran. Habang ang kasalanan at kalikuan ay humahantong sa kahihiyan at paghina ng bansa. So tayo sa mata ng Diyos, bakit humihina ang isang bansa? Because of sin, sabi diyan. At yan po, pag-uusapan po natin. So, sino dito ang mga Kristiyano? Taas ang kamay. O, ang hindi tumaas, hindi Christian. Ba't kaya sila nandito? Joke lang. Sino ang Christian ulit? Taas kamay. Okay. Sabi dito, ang mga Kristiyano ay tinawag. So, dahil ikaw nagtaas ng kamay, ikaw ay tinawag upang maging moral na gabay. Sabi mo, Christian ka, so dapat moral guidance daw tayo ng kanyang bansa. Meron tayong magandang na i-contribute para sa ating bansa sa paningin ng ating Panginoon. Itinataguyod ang katarungan, pag-ibig at awa. So yan dapat daw ang ating role as a Christian. So here's a deeper look at the message. Meron tayong 3 points sa pag-uusapan. So ang point number 1 natin, the foundation of a nation. Under that, we have letter A, righteousness as a foundation. So ang atin pong verse ay yung first part ng Proverbs 14:34, yung A. Righteousness exalts a nation. So binibigyang diin ng talatang ito na ang lakas at kagalingan ng isang bansa ay hindi lamang po nakasalalay mga kapatid sa lakas militar o sa kapangyarihang pang-ekonomiya. Baka akala natin na, di ba, yung mga bansa, pinagyayaman nila, yung lakas militar nila, pinapaunlad nila yung ekonomiya, tama naman, part yon. Pero hindi lang yon, hindi lang all about those things. But, most importantly, na hindi alam ng mga hindi Christian, ng mga unbeliever, na yung moral at spiritual ay pundasyon ng isang napakalaking pundasyon ng isang nation o ng isang bansa. So tayo, ang role natin bilang mga mananampalataya, para ang isang bansa ay maging matatag, maging maayos, napagpapala, napakalaki po ng role natin para akayin natin ang ating bansa sa ganoong kalagayan. Now, sabi dito, what is righteousness? So it is doing right. Then, for Christians, it is what which is just or right in God's eyes. So sa atin ng mga mananampalataya, hindi lang basta right, doing right things, but examine natin, ito ba yung right in the eyes of God? Okay? And then ang sabi diyan, governmental laws are not always righteous. May mga bansa na sa kanila, legal ang abortion, legal ang same-sex marriage, legal ang kung ano-anong mga batas na alam natin sa paningin ng Panginoon ay hindi tama. Pero sa kanila, dahil legal, sa kanila, righteous yon. Kaya sinasabi po dyan, governmental laws are not always righteous. Kung tayo ay Christian, tinitimbang natin ang mga bagay na yan. Okay. At ano ang timbangan natin? Yung ano ba ang sinasabi ng ating Panginoon? Tama ba ito o mali? Kaya hindi porket batas, tayo ay sunod-sunuran na lang palagi. May tamang paraan. Pero may tamang paraan mga kapatid kung paano ka hindi ka magiging sunod-sunuran sa ganon. Okay? So sabi po dito, righteousness is an absolute. Ano ba ibig sabihin ng absolute? Ibig sabihin yan, ganap. Ganap. Then, sabi dito, because God is the absolute sovereign of all things and the creator of all. He is the straight rule by which we must measure righteousness. Kaya ang Panginoon lang ang magsasabi sa atin, ano ba ang tama? Kasi ultimate authority, by the way, ibig sabihin mga kapatid ng sovereign means ultimate authority. Ang God lang ang may ultimate authority from the very beginning. Okay. Alam nyo, yung mga, halimbawa, yung mga hari, yung mga leader, yung mga pangulo, o kung ano man ang tawag sa leader ng isang bansa, ang kanyang authority may limitasyon. Kung kailan lang siya nakatalaga bilang isang pangulo, yun lang ang panahon siya na may authority. Okay? But our Lord,
yung ang ano niya, authority niya, ultimate authority, ruler and controller of all things with no limitations from the very beginning. So minsan tayo mas kinikilala natin ang authority ng tao. Minsan mas takot tayo sa authority ng tao pag sinabi niya, wala kang pakialam kung nasasagasaan mo ang salita ng Diyos. Kasi mas kinikilala mo yung authority nung tao na yon. But tayo dapat malinaw po sa atin na ang ultimate authority ay sa ating Panginoon. Kasi ang Lord lang ang magsasabi kung ano talaga ang nararapat at saka ang mga hindi nararapat. Meron tayong mga, alam natin, halimbawa, meron kang mga pinakakilalang tao. Minsan siya yung sinusundan natin. Pero, bakit siya naging kilala? Bakit siya naging popular? Meron siyang mga bagay na taglay-taglay. Pero sino nagbigay ng bagay na yon? Na kung anong taglay niya? Ang Diyos. Meron ka mga pinakahinahangaan. Kunwari na isang, ay grabe, ang ganda ng building na to. Grabe yung gumawa nito, di ba? Pero, saan nanggaling ang karunungan ng taong gumawa niyan sa ating Panginoon? Saan nanggaling ang mga materials na ginamit doon sa ating Panginoon? Everything. Lahat yan ay galing sa ating Diyos. Kaya dapat tayo mga Christian, alam natin kung paano tingnan ang kapangyarihan at ang authority ng ating Panginoon as basis kung ano yung talagang tama. And then sabi po dito, frequently, God couples righteousness with judgment. That's correct. So kapag ang ginagawa ng isang tao, righteous sa paningin ng Panginoon, ang judgment niya, maganda. Ang magiging judgment niya sa'yo, dahil ikaw ay naging righteous person, madaling tugunin ng Lord ang ating panalangin, napagpapala ng Lord ang ating family, at napakaraming mga bagay-bagay na na-experience tayo, pero ang dali nating nalalagpasan. So yun yung sinasabi dyan, na ang katumbas kung pag ikaw ay naging righteous. But if you became unrighteous, ano naman ang bunga nun? Ano naman ang judgment sa'yo ng Panginoon? Ikaw ay mayroong mga consequences na hindi magaganda. Yung pagiging unrighteous natin. Hindi tayo nakakaramdam ng kapayapaan. Tapos magulo yung ating pamilya, yung ating trabaho, o yung ating spiritual life, struggle. 'Di ba? Now, so, ang sabi po sa verse, Kawikaan 15:9, sa gawaing masama, si Yahweh ay namumuhi. Ngunit kanyang minamahal, ang sa katwiran ay lumalagi. Pag sinabi natin si Yahweh ay namumuhi, paano ba mamuhi ang ating Panginoon? Alam mo, madali lang sabihin niyang, halimbawa pag ako, sinabihan mo ng hindi maganda, magagalit ako. Madali lang sabihin niyo, magagalit ako. Pero paano ako magalit? Ang tanong dito, paano si Yahweh mamuhi? 'Di ba? Hindi lang yan yung basta salitang namumuhi ang Diyos sa mga taong masama. Paano ba mamuhi ang ating Panginoon? May katumbas siya na kaparusahan. Okay? Then ang sabi diyan, ngunit kanyang minamahal, ang sa katwiran ay lumalagi. Paano naman magmahal ang ating Panginoon? Naku, grabe. Mga unexpected na mga pangyayari sa buhay mo na talagang magpupuri ka sa Panginoon na, Lord, maraming salamat dahil ibinigay mo sa akin ang mga ganitong bagay katulad ng binanggit ko kanina, yung mga panalangin natin. Minsan ang expectations natin, kunwari may pinag-pray ka. Alam mo na hindi pa ito time kasi para sa iyong pansariling pananaw, hindi pa napapanahon or parang mahirap pa, matagal pa. Magpe-pray lang ako pero I will just pray para alam ko na ang Panginoon nagwo-work doon sa aking panalangin. Pero magugulat ka, minsan nandiyan na yung katugunan. At most of the time, kapag ang isang tao ay mabuti, ang katugunan ng Panginoon more than doon sa expectations mo. Naniniwala ba tayo? So binibigyan din ng talatang ito ang kaibahan ng pagkamuhi ng Diyos sa kasamaan at ang kanyang pagmamahal sa mga naghahangad na mamuhay ng matuwid. Ipinapahiwatig nito na ang Diyos ay hindi nasisiyahan sa mga kilos at paraan ng pamumuhay ng masasama, habang siya ay nalulugod sa mga nagsisikap na maging matuwid. So pangalawa, dun sa God's standard,
For a human to be truly righteous, God must impute His righteous on him. Anong ibig sabihin yan? Pag sinabi nating impute, for a human to be truly righteous, God must impute. Di ba ano ang lagi nating katuwiran or ano lagi nating pananaw? We are not perfect. So, para maging righteous tayo, alam nyo, may kailangan tayo. Para makamit natin yung righteousness, anong kailangan natin? Ang kailangan po natin ay ang pananampalataya sa ating Panginoon. Kapag ikaw ay sumampalataya sa Diyos, sabi dito, God must impute His righteous. Ibibigay ng Diyos, God will impute His righteous into you. Halimbawa, mga kapatid, to make it clearer to you. Sabi sa Genesis 15:6, si Abram ay sumampalataya, later became Abraham, di ba? Si Abram ay sumampalataya kay Yahweh at dahil dito, siya'y itinuring ni Yahweh bilang isang taong matuwid. So ang tanong, bakit daw itinuring ni Yahweh si Abraham na taong matuwid? Gistoni, ising ka ba? Oo. Sige, bakit daw itinuring ng Diyos si Abraham na isang taong matuwid? Dahil sa pananampalataya. Mga kapatid, because of believing in the Lord alone. Anong ibig sabihin nun, mga kapatid? Ano bang ibig sabihin ng pananampalataya? So, paano pinakita dito ni Abraham na siya ay nananampalataya sa Diyos? Kasi bakit ko sinasabi to? Para daw tayo maging righteous, kailangan manampalataya ka sa Panginoon. Pero hindi lang yun yung salitang nananampalataya ako, and then, mararamdaman mo na. Pag sinabing impute, inilalagay ng Diyos sa atin. Siya ang gagawa para sa atin. Magkakaroon tayo ng aksyon na hindi bunga ng sarili nating kagustuhan, kundi bunga ng kagustuhan ng Diyos. Yun ang ibig sabihin nun. Halimbawa, si Abraham. Noong siya ay sinabihan ng ating ama na ihandog mo ang iyong anak na si Isaac. Doon sa bundok, dalhin mo siya sa bundok at iyong ihandog sa akin. Ano ang pananampalataya doon ni Abraham? Tayo, mga tao, commonly, ang tinitingnan natin, wow, grabe naman si Abraham. Biro mo, nagawa niya na sumunod sa Panginoon, samantalang yun ang kaisa-isa niyang anak. Natatandaan ko dito, meron tayo minsan prayer meeting. Tinanong, kung ikaw ba si Abraham at ikaw mayroon ka isa-isang anak at sinabi ng Lord, ibigay mo yung anak mo sa akin, ihandog mo. Ibibigay mo ba? Most of the people lang sabi, hindi. Tanungin natin si Abraham. Kunwari, tanungin natin si Abraham. Nung panahon na siya'y walang pananampalataya, hindi pa kilala niya ang Diyos, I'm sure, very much sure, ang sasabihin ni Abraham, hindi. But, because, ano yung pananampalataya doon? Ang pananampalataya doon, wow, ang Diyos ang nagsabi, gagawin ko to. Nagigets po natin? Hindi yung, ang buti naman ni Abraham kasi nagawa niyang ihandog yung kanyang anak, yung kanyang kaisa-isang anak. But, yung belief niya na, dahil inutusan ako ng Diyos na gawin ang bagay na to, hindi niya titingnan ng hindi niya tiningnan ng, paano na ako? Paano na yung pangako sa akin ng Lord? Hindi nang tiningnan niya. Ang tiningnan niya, yung inutos sa kanya ng Lord. Bakit? Nananampalataya siya sa Panginoon na, hindi naman ako bibigyan ng Lord ng isang gawain para ikapahama ko. So yun yung pananampalataya doon, mga kapatid. Nagigets po ba natin? Hindi yun dahil si Abraham ay napakabuting tao. Kung hindi, naniwala siya sa Diyos. Ning inutusan siya na, Abraham, umalis ka dito, lumipat ka ng ganitong lugar. Samantalang si Abraham, pinagpapala na doon sa lugar na yon, nakaka-accumulate na ng mga kayamanan, ng mga tao, pero umalis siya. Without thinking na, dito, meron ako mga resources. Pagdating kaya doon, meron, hindi yun ang tiningnan niya. Anong tiningnan niya? Sinabi sa akin ng Lord, pumunta ako doon. So pupunta ako doon kasi sinabi sa akin ng Lord. So yun ang pananampalataya. Ngayon, ikaw, sabi ng Lord, para daw tayo maging righteous, kailangan nananampalataya ka. Whatever God tells you,
at ikaw ang nananampalataya, gagawin mo. At yun daw ang kinalulugdan ng ating Ama, ng ating Diyos. Amen po ba? Kaya alisin na natin ang paghanga natin sa tao na, grabe, nagawa na niya yan, nagawa niya yon. Nagawa niya yon kasi inilagay ng Diyos sa kanya yon para magawa niya. Yun ang naging bunga ng kanyang pananampalataya. Yung mga hindi niya dating kayang gawin, nagagawa na niya ngayon dahil nagtitiwala siya sa Diyos at alam niya kung sino ang Diyos na kanyang sinusundan at pinapakinggan. Palakpakan nga po natin ang ating Panginoon. So, in that context, mga kapatid, yung konteksto po nito sa Genesis 15:6, okay, sabi po dito, Genesis 15:6 follows God's promise to Abraham that he would have a son and a numerous descendants. Abraham's belief in this promise is what God recognized as a righteous. Yung kanyang pananampalataya doon sa pangako ng Diyos, yun ang naging dahilan. Bakit naging righteous si Abraham sa paningin ng ating Panginoon? Hindi yung aksyon niya. Kung hindi yung pananampalataya. Bakit? Kasi nga, nagawa niya yon dahil inilagay na ng Diyos, anak, nanampalataya ka sa akin, sige. Siya ang nagbigay ng lakas, siya ang nagbigay ng mentality para gawin yon. Sisimulan mo lang sa pananampalataya. Amen po ba? At kung hindi siya nanampalataya, anong naging bunga? Binigyan siya ng anak. May anak siya pero illegitimate sa panahon natin. No legitimate child. Dahil siya ay naging righteous, tinupad ng Lord ang pangako niya na magkakaroon siya ng anak, legitimate child. At from that legitimate child, nagkaroon ng maraming numerous descendants, which is Israel right now. Okay? Nananampalataya ka ba, naniniwala ka ba na katulad ni Abraham, ang Lord din ay may mga inilaan sa'yo na sa iyong pananampalataya at pagsunod sa Kanya, maa-achieve mo? Naniniwala ba tayo, mga kapatid? So kung tayo naniniwala, dapat yung pagsunod natin sa ating Panginoon, unquestionable. Tama ba ako? Walang question mark. Ganon dapat ang pinapakita natin bilang nananampalataya. Sabi po dito, the standard for all right living comes from God. Ang God lang ang magbibigay ng standard. People change. That's true. People change. God never changes. Dati, meron kang hinahangaang politiko na ngayon ay hindi mo na hinahangaan. Amen po ba? Yan yung sinasabing people change. Bakit di mo na hinahangaan? Dati, yung politikong hinahangaan mo, nakita mo maganda, nagtatrabaho ng maayos. Pero ngayon, iba na ang landas na kanyang tinatahak. Because people change. But God never changes. Magbalibaligtad man ang takbo ng mundo, kung anong ginawa ng Panginoon at ipinakita noon na kapangyarihan, kaya pa rin niyang ipakita right now at sa mga susunod na panahon. Kung nakita natin kung paano kumilos ang Diyos, kaya rin ng Diyos na kumilos sa ating buhay, you begin with believing in Him. Palakpakan nga po natin ang ating Lord. So, letter B po natin, the opposite of righteousness. So, doon naman ang ating verse ay yung second part nung Proverbs 14:34b. Ang sabi dito, but sin is a reproach to any people. Tagalog, version niya, sabi dito, ngunit ang kasalanan naman ay nagdudulot ng kahihiyan. So, ang kasalanan, on the other hand, isang paglihis sa daan ng Diyos at nagdudulot ng kahihiyan at kadustaan na nakakaapekto sa buong bansa. Kung ang tao ay hindi namumuhay sa katwiran, ibig sabihin, nandoon siya sa panig ng kasalanan. Alam niyo ba, mga kapatid, when we say sin, we are not talking about maliit, malaking kasalanan. As you commit sin, it's a sin. Sin, Hannah Salt. It's a sin.
Okay? Kaya, diyan tayo nadadali ng mga Christian. Yung ating maliliit na mga excuses, ay maliit lang naman to, maiintindihan ako ng Lord, then you will commit that sin. Then mamaya, yun na naman. Yun ang ginagamit laging instrumento ng kaaway para mag-accumulate ka ng maraming kasalanan. Hanggang sa hindi ka na maging kaaya-aya sa paningin ng ating Panginoon. Because of those small sins na mamaya ng konti, may may bigat na ng konti compare sa before. Hanggang sa magkakaroon na naman ng konting bigat na lagi mong binibigyan ng mga excuses. So, nagiging unrighteous na tayo sa paningin ng ating Panginoon na nagkokos sa atin para tayo ay hindi pagpalain, para tayo ay maging makasalanan sa kanyang paningin. Next, applying the principle. Number 2, applying the principle. So, application naman tayo mga kapatid, nung pinag-aralan natin kanina, doon sa Proverbs 14:34. Okay? Sa dalawang bagay na yan. Ang sabi po dito, sa letter A, personal responsibility. Sa lahat ng mga nakakakita, nilang paningin, pakibasa nga po ng Romans 12:2. At the count of 3, you will begin reading. So, 1, 2, 3, start. Na-imagine nyo na ba ang ibig sabihin ng huwag kayong makiayon sa takbo ng mundo? Right now, panahon ng eleksyon, alam na ba natin kung kailan tayo hindi makikiayon sa takbo ng mundo, sa takbo ng paligid natin, sa takbo ng sitwasyon? Sabi po dito mga kapatid, each individual has a role to play in building a righteous nation. Bawat isa sa atin, especially we Christians, napakalaki ng responsibilidad po natin para makapag-build tayo ng isang nation na talagang mabuti sa paningin ng Panginoon. Our actions and choices, both individually, magdesisyon ka man ng sayo, sarili mo, o collectively, may mga kasama ka man dyan, ng pagdidesisyon, contribute to the overall moral climate of our society. Alam nyo ba, ang galing nating magturo eh. Yung leader namin, kung hindi lamang sana siya ganyan, okay ang kalagayan namin. Pero tayo, alam nyo ba na sa kalagayan ng bansa natin, may malaki tayong contribution kung nasaan ang kalagayan ng bansa natin right now? Halimbawa, pagboto. Iboboto ko si ganito kasi kumpare ko yan. Malalapitan ko yan. Sa kabila ng siya ang utak ng mga sugalan. Siya yung number 1 na lumalabag sa batas. Di ba mga barangay chairman na binabayaran ng mga may-ari ng mga truck para paradahan yung mga hindi dapat paradahan. Pero binoboto mo, bakit? Kumpare mo. Pag ikaw lumapit, wala, hindi ka pahihindian. Pero nakita mo kung kaano naman siya kalupit sa ibang tao. Yan yung sinasabi dito mga kapatid na ang laki ng contribution natin kung ano ang kalagayan ng ating bansa right now. Dati, or halimbawa, yung pagtingin natin sa isang politiko, halimbawa, di ba, may mga kandidato, tumatakbo ng senador, dati, nandun sila sa mga mayor sila ng isang syudad, umalis na sila doon, katakot-takot na kaso, meron sila, tumakbo ng senador, panalo. Sa kabila ng katotohanan, natambak-tambak ang kanyang kaso. Sino may kasalanan? Sino may kasalanan? Tayo. Ganon din ba tayo bilang isang Christian? Tayo ba kasama sa mga ganyan? Na ang basihan natin ay hindi na yung totoo. Alam nyo ba may nabasa ako sa post? Although hindi ito yung actual. Nire-recall ko lang kasi habang ginagawa ko to naalala ko yung post na yan. Pero ganito yung sinasabi doon. Ang mga tao,
ay hindi na sa tama pumapanig, kundi kung saan sila makikinabang. Especially politicians. Hindi na nila tinitingnan yung ang side na to tama. Kung hindi, dito, at ito pa ang nakakalungkot mga kapatid, lantarang pagsisinungaling. Para lang patunayan, para lang ipakita ang kanilang pagpanig doon sa isang tao or doon sa isang kandidato o sa isang leader, lantarang pagsisinungaling. I do not know if you noticed that. Pero grabe ngayon ang kasinungalingan, rampant. Tayo ba makikiisa sa kasinungalingan? At tayo ba patuloy na hanga sa mga tao na nakita natin na grabe magsinungaling? In the eyes of God, anong tingin sa atin ng ating Panginoon? Kung tayo ganyan ang ating magiging lakarin sa buhay bilang mananampalataya. That's why ang laki ng contribution natin. Sabi nga, ang atin daw bansa ay isang bansang Kristiyano. But you compare our country to other country which claim na hindi naman sila Christian. Bakit sila mas maunlad? Kasi tayo sabi natin Kristiyano pero ang lakad natin baluktot. Naniniwala ba tayo? Mga kapatid, baluktot ang lakad natin. At yun ang gustong ipagbigyan diinan sa atin ng Panginoon. Lumakad tayo sa tama. Huwag kang umayon sa takbo ng mundo. Huwag mong sabihin na nag-iisa lang ako. Mas makapangyarihan sila, marami sila. Ako isa lang, anong laban ng isa? Malaki ang laban ng isa kung ikaw naman nasa panig ng Diyos. Nananampalataya ba tayo? Ako alam niyo mga kapatid, bilang isang Pilipino at bumoboto, meron din ako mga tao na pinipili bilang isang kandidato. Pero alam niyo, I always pray to God na minsan may maririnig ako. Sabihin nila, ayang namang pinapaniwalaan mo yung ganito, ganyan. Ganyan naman ganito naman ang kanya mga ginagawa eh. So instead na makipagtalo, alam niyo ginagawa ko, I pray to God. Lord, kung totoo yung sinasabi ng taong ito, kung totoo yung sinasabi ng taong ito about this person, Lord, bigyan mo po ako ng kaliwanagan. Marami ng pagkakataon, mga kapatid, sinasabi ko sa inyo, marami ng pagkakataon, may hinangaan ako ng mga kandidato dahil nakikita ko na may ginagawang ganito, may ginagawang ganyan, na nagbago ang aking kaisipan. Bakit? Prayer is powerful. One of the, natin yan mamaya. Hindi ko na masyadong elaborate. Mamaya ko yan elaborate. Letter B. National righteousness always on a personal level. Every nation is made up of people. Tayo ang bumubuo sa nation. A nation will only be as righteous as its leader. Kung ang leader na namumuno dyan mabuti, maayos, ang nation na yan magiging maayos ang takbo. And a home will only be as righteous as the parents. Kung ang mga magulang sa isang tahanan ay mabuti, magiging mabuti ang kanilang pamilya. Your life will only be as righteous as your heart. Kung ang heart mo ay unrighteous, your life, ang tinatahak ng buhay mo, unrighteousness. Naiintindihan po ba natin mga kapatid? So ang sabi dyan, righteousness must be a personal. Yung sinimula natin na kanina, na nation, na leader, or na community, na family, kanino nagsimula yon? To an individual. Sa isang tao. Kapag ikaw naging righteous, yung family mo hindi righteous, pwede kang gamitin ng Lord para yung family mo maliwanagan at maging, kaya nga yung last topic, become salt and light of this dark world. Yun yung role natin. Kung yung family natin, not righteous, ikaw as an individual, personal ang pagpili. Hindi porket ang family mo hindi righteous, magre-rebelde ka na, hindi ka na rin magiging righteous. So paano ngayon? Sino ngayon ang gagamitin ng Diyos para yung pamilya na yan mahango doon sa kinalalagyan, kinasasadlakan nito? Paano natin mahahango ang ating bansa? Kung tayong mga Pilipino, ang sinasabayan natin ay yung galaw ng mundo. Amen po ba? Ikaw, sabi mo sa katabi mo, ikaw ang gustong gamitin ng Panginoon.
para maging maayos ang ating bansa. Sabi po dito, as individuals excuse sin. Haba daw natin ini-excuse, ito yun yung pinaliwanag ko kanina eh. They become more sinful. Habang sinasabi mo, okay lang yan. Alam mo, kasalanan. Pero sabi mo, minamaliit mo masyado yung kasalanan. Okay lang yan. Okay lang yan. Sa kasasabi mo ng okay lang yan, you become more sinful. Hindi mo napapansin, nababaon ka na sa kasalanan. As parents excuse sin, their families become more sinful. And as families become more sinful, their communities become more sinful. Ay sino pa ang gagalaw sa isang komunidad kung tayo hindi makita na tayo ay Kristiyanong totoo? Di ba? So God enables and expect Christians to live righteous lives. Sabihin mo nga sa katabi mo, i-dictate ko na lang sa inyo. God enables and expects Christians to live righteous lives. Tayo daw ang ini-expect ng Panginoon para yung dark situation sa ating bansa, sa ating mundo, ay magkaroon ng liwanag. Kasi ginagamit ng Lord ang tao, sinong mapapagamit? Don't expect yung kapitbahay. Don't expect yung other people. Don't expect yung leader. Tayo yun kasi tayo ang nakakarinig. Ikaw na nakakarinig ngayon ng message. Ikaw yung gustong gamitin ng Panginoon. Huwag na nating ituro ang ating daliri doon sa ibang tao. Tayo to. Mga kapatid. Sabi po sa 1 Peter 2:24, sa kanyang pagkamatay sa krus, pinasan niya ang ating mga kasalanan upang tayo'y mamatay na sa kasalanan at mamuhay ng ayon sa kalooban ng Diyos. Nung sinabi mo na ikaw ay Christian, dapat maging bunga nito, you are dead already in sin. Nagkakamali, kasi nga, weak on, but as you come to the Lord and ikinonfess natin yung ating mga pagkakamali, pababanalin na naman tayo ng Diyos. Naintindihan po ba natin? Mag-commit tayo ng kasalanan, yes. Nagko-commit pa rin tayo, but you come to God and hingi tayo ng tawad sa ating Panginoon at patatawarin niya tayo at tutulungan niya ulit tayo na lumakad doon sa katwiran na gusto ng ating Panginoon. Sa pamamagitan ng kanyang mga sugat, kayo'y pinagaling. Dapat magaling na tayo. Wala na tayong, hindi na tayo nak-nak ng sugat. Anong ibig sabihin nun? Hindi na tayo talamak ang ating buhay, hindi na talamak sa kasalanan. Dapat mas nagliliwanag. Dapat our life leading to perfection. Hindi natin maa-achieve yung perfect, but leading to perfection. From time to time, may nababago, may nakikita natin, may nare-realize at naiipaubaya sa kamay ng Panginoon. So, and then, sabi po dito, sa previous verse po niyan, ang sabi po sa verse 10, kayo'y hindi bayan ng Diyos noon. Ngunit ngayon, kayo'y bayang hinirang niya. You see how good our God is? Hindi naman tayo niya bayan, ang bayan niya Israel. But God also chose us. Bakit? Because of His love. And then, tayo nandito nagsisimba, uma-attend ng gawain because we said, we accept Jesus Christ as our Lord and Savior. But how do we live our daily lives? Okay? Noon, hindi kayo nakatanggap-tanggap. Noon, hindi kayo nakatanggap ng habag. Ngunit ngayon, tumanggap na kayo ng kanyang habag. So, ano pa ang ating igaganti sa ginawa ng ating Panginoon sa ating mga buhay? Kung hindi, ang magsikap na tayo maging righteous sa kanyang paningin. Ang sabi sa 2 Timothy 3:16-17, ang lahat ng kasulatan ay kinasihan ng Diyos at kapakipakinabang sa pagtuturo ng katotohanan
sa pagsaway sa kamalian, sa pagtutuwid sa likong gawain, at sa pagsasanay para sa matuwid na pamumuhay. Anong sabi diyan? Ang lahat ng kasulatan, the Bible from cover to cover, ginagamit yan ng Panginoon. But you hate the Bible eh. Paano natin sinabi you hate the Bible? Ni ayaw nating mag-devotion. Ni ayaw nating basahin. Mas mahalamang pa yung oras na nag-scroll tayo sa Facebook, na nagbabasa tayo ng mga message, ng mga comments, at ng mga bagay na magbibigay sa iyo ng stress, kaysa magbasa ng Bible. Eh sabi ng Lord, yung Bible ang nagtuturo sa atin para tayo maging righteous. So there's no exemption for us. Wala tayong excuse na sabihin natin, hindi ko alam eh. Dapat alamin natin. Kasi sinabi yun ng ating Panginoon, alamin natin. If until now, struggle ka pa rin na magbasa ng Bible, alam mo kapatid, napakalaking question mark yan sa'yo bilang isang Christian. If you encounter struggle dun sa pagbabasa ng Bible, alam mo, ikaw nakakaalam yan. Kung lagi mo sinasabi, inaantok ako eh. Nagbabasa lang, magbasa tayo for the intention na matuto. Magbasa tayo for the intention na malaman ang tama at mali. Don't just read the Bible kasi kahit nagawin mong perfect yan, kung hindi mo yan nilagay sa puso, useless naman yan. Kala mo ba may credit yan sa paningin ng ating Panginoon? Walang credit yan. Or kung hindi ka man nagbabasa, buti pa yung iba. At least kahit papaano pinipilit magbasa para may maipa-check. Siguro kahit papano, may mararamdaman din naman. Pero yung iba totally wala talaga. As in, ayaw magpa-check kasi wala naman binabasa. Yun yung matindi. Yun yung very rampant. Diba? Then, sabi dito, upang ang lingkod ng Diyos ay maging ganap at handa sa lahat ng mabubuting gawain. We cannot be ready for good works if you do not know the Bible. Hindi ka ready kung aasa ka lang sa sarili mo. You cannot do that. Ang Diyos lang ang tutulong sa atin para tayo ay maging karapat-dapat at tawagin niya na matuwid. Next, when sinful people lead a nation, the nation will become sinful and the righteous will mourn. Tayo ba lumuluha? Alam nyo, pag nagpe-pray ako for the country, hindi naman lagi nawawala sa prayer ko yan, ang bansa. I'm proud to be a Filipino. I'm proud to be a citizen of this country. Kaya, kapag ang bansa natin, nakikita ko na hindi maayos ang gobyerno, I pray to God, Lord, be within our government. Now, magbubutuhan kami, Lord, bless mo yung aming mga kaisipan ng mga right people. Yung mga tao talaga na may heart, na tulungan ang bansa naming umangat. Tulungan ang bansa namin na ay ayos. Tulungan ang bansa naming solusyonan ang mga problema. Di ba ngayon ang Kongreso hindi naman talaga gumagawa ng batas? Pinipilipit ang batas. Di ba? Tulungan mo po kami na magkaroon ng tamang tao sa Congress na totoong gagawa ng batas. Na even sa Senate. Hindi, may mga tao na totoo pa rin, pero more people, mararamdaman mo, you will cry. Talaga, iiyak ka talaga sa Lord if you have heart for your country. Iiyak ka talaga sa Panginoon. Sabi nga namin ni Pastor Benji, not for ourselves na lang, but for the future of our family, our children. Anong future ng ating mga anak? Kung ganito ang kalagayan ng ating bansa, pero sabi mo sa katabi mo, may magagawa ka. Sabi po sa Kawikaan 29:2, kapag matuwid ang namamahala, bayan ay masaya, ngunit tumatangis ang bayan kung ang pinuno ay masama. So tayo bilang mga Christian, mga kapatid, tayo ang magiging instrumento ng Diyos. Gusto ng Lord hanguin ang bansa. Sabi mo sa sarili mo, I'm willing to become instrument of God. Paano daw tayo magiging instrumento ng Lord? Be a righteous person.
Paano ka raw magiging righteous person? Have faith in God. Kasi siya ang maglalagay sa sarili mo na mga dapat mong gawin to reflect in your life that you are really a righteous person. Amen po ba? Sa letter C, we must pray. Ito na yung sinasabi po natin. We must pray for our nation and its leaders. Ang sabi po sa awit 22:27 to 28, mga bansa sa lupay kay Yahweh magsisibaling kapag daw tayo nagpe-pray, mga kapatid. Lahat ng mga lahi maaalala siya at sasambahin. Kay Yahweh nauukol ang pamamahala, nagahari siya sa lahat ng mga bansa. Do we realize how powerful prayer in our life is? Kunti lang ang nag-amen. And do you know, for me, ito sarili kong opinion. I can consider a person to be a prayerful person if during the time he or she is praying, nararamdaman niya, parang ayaw na niyang maputol. Parang dire-diretso. Hindi ka maubusan ng sasabihin sa Panginoon. Nagpupuri, sumasamba, humihiling, nagko-confess. Pag ganyan, you can see, sabi ko nga, personal opinion ko yon. I consider a person to be a prayerful person. At, sino dito naka-experience na mag-pray sa Lord at least 2 hours, hindi dahil may pina-flash na slides dyan na, babasahin and then, let's pray. Babasahin yung ipagpe-pray and then let's pray. Hindi yon. Kung hindi, your personal decision na I will pray to God. Walang nag-utos. Just a conviction na magpe-pray ako sa Lord. Then umabot ka na pala ng 2 hours, hindi mo namamalayan. For your whole life. Sino na naka-experience niyan? Hindi ko na patataasin ang kamay nyo. But, anong gusto kong i-emphasize, mga kapatid? That prayer is very, very important. Kailangan natin ang panalangin, mga kapatid. I will give you an example. Alam niyo ba, ako bilang isang, sa aming eskwelahan, 5 years ako na naging finance officer ng national budget. 2 kasi ang finance officer, isang, di ba may kantin ng eskwelahan. Ang tawag doon, local. Local budget ang hawak niya. Yung sa akin, national budget. Pag sinabing national budget, yung school namin, yung budget na hawak ko ay galing sa national government. One time, nung ako bago palang finance officer, syempre ako may hawak ng budget, ako nakakaalam kung saan napupunta. One time, isa sa mga proyekto ng principal namin, misting. So yun yung nagpapausok sa school, lahat ng sulok ng eskwelahan, papausukan, para mawala yung mga lamok, malayo ang mga bata sa dengue. Ang budget, 50,000. Ang kailangan sa liquidation, mga resibo, picture na ginawa mo, yung misting. Alam nyo, na-witness ko, yung principal namin nagpa-misting, so yung contractor, nagkaganyan-ganyan. Walang lumalabas na usok. Picture lang. Nakaharap doon, picture. Nakaharap dyan, picture. Nakaharap dyan, picture. So, one way of corruption. Pero mo, picture-picture lang, na kapag wala na ang 50,000 pesos, walang misting na nangyari. So nakita ko, ay witness kung gaanong corruption meron. Ngayon, anong ginawa ko? Alam nyo ba, I just pray to God. Nagkaroon ng, siguro yung mga co-teacher ko, na-notice din nila kung gaano ang corruption. So nagkaroon ng mga umiikot na papel ng pa-signature para patalsikin yung principal namin. But you know, mga kapatid, hindi ako pumirma doon. Kasi, ako'y naniniwala na ang sino mang inilagay ng Panginoon na nandyan, kung sino man ang nandyan, masama man yan o mabuti, inilagay pa rin yan ng Diyos
Anong pinanghawakan ko? I just pray to God. Alam nyo, walang 2 buwan, natanggal ang principal namin sa eskwelahan namin. Prayer is powerful. Sabi mo sa katabi mo, prayer is powerful. Sabi ko sa inyo, maraming pagkakataon naranasan ko yan sa sarili ko. Nagsimula ako sa ganito nung nagbubuko Diyos sila, Pastor Benji. Nagpumarada sila, amintado sila, mali yung parking ng kanilang sasakyan. Pero bakit sila pumarada? Lahat doon ay illegal parking. Nakipark na sila, illegal din. Sa dami-dami ng nakapark doon, siya lang ang hinuli. So, nakita ko yung sistema ba ng government? Nakita ko yung sistema ng government. Talaga nagsimula ako maging, Lord, tulungan mo na yung bansa namin, yung mga corrupt na pulis, talagang linisin. Alam nyo ba, nagkaroon tayo ng gobyerno na ang naging target nila, ayusin ang kapulisan. Hindi man 100%. Pero anong gusto kong sabihin? Ang Diyos gumagalaw sa panalangin. May mga nakita ako noon, matagal na panahon na, nando pa ako sa private school, na mga leader na inaayawan ko talaga sa Senate. I pray to God. Kasi nawi-witness ko sa mga balita kung paano sila kakurap. Mga nakasuhan sila. Ang Diyos gumagalaw sa panalangin. Napaka-powerful ng prayer, kapatid. Huwag mong katamaran ang pananalangin. So tayo, Christian, anong weapon natin? Ang weapon natin, ipag-pray natin ang ating bansa. Kasi ang sabi ng Panginoon, mga bansa sa lupa, kaya'y magsisibaling, lahat ng mga lahi maaalala siya at sasambahin. One way to do that, you pray to God. Kasi hindi mo naman Diyos ang ating Panginoon kung wala kang communication sa Kanya. Hindi mo naman ma-experience yung power ng Lord kung hindi ka nakikipag-communicate sa Kanya through prayer. That's why tayo madaling bumagsak kasi hindi mo na-experience ang galaw ng Panginoon eh. Hindi mo nakita na ang Panginoon pala gumagalaw sa maliliit at malalaking bagay because you are not asking. Mag-a-ask ka lang sa personal mong kagustuhan na may prayer request ka, may gusto kang mangyari, yun lang. Pero dun sa deeper meaning of prayer, wala. Sabi dito, if we are truly right with God, we can pray. As we pray, God may have mercy in our nation and our world. We must pray for our leaders. Pray that God will give courage to those who want to do right, that they might speak out and vote right. Last point, examples naman and illustrations. Ano ang mga examples and illustrations na pagbabatayan natin para ma-reflect sa atin ano ang sitwasyon ng ating bansa? Unang-una, historical examples. Consider nations that prospered under righteous leadership and those that declined due to widespread corruption and immorality. So yung sa example daw, i-consider daw natin ang mga bansa na umaasenso, umuunlad because of righteous leadership. At yung mga bansa na talamak ang graft and corruption. Kitang-kita natin, ngayon mga kapatid, i-reflect natin sa bansa natin because we are talking about our country. Kitang-kita natin mga kapatid yung kalagayan ng ating bansa right now. Alam nyo, ako wala akong pinipersonal na tao. Nagkataon, itong message na to napunta sa akin. If in case, sa mga isi-share ko sa inyo, meron akong tatamaan, I'm just doing my duty to preach the Word of God. Hindi ako magsasalita nang wala akong pinagbasihan, wala akong pinagkuhanan. And since ito yung aking topic, magsasalita ako based dun sa topic na meron ako. Amen po ba? So alam naman natin, tingnan natin ang kalagayan ng ating bansa. Minsan tayo nawawala ng pag-asa. Pero tandaan natin mga kapatid, mahalaga sa Diyos yung ating panalangin katulad ng sinabi. Kasi ang panalangin ng isang taong matuwid, tayong mga mananampalataya, napakalaki ng impact. Dahil sinabi po dito na historical examples at yung binanggit ko kanina, mag-cite daw tayo ng example ng mauunlad na bansa at mga bansang talamak sa graft and corruption.
Denmark, known to be the nation which has the best governance. Bakit daw best governance ang Denmark? First, it has best policies in the world. Pag sinabi nating best policies, yung mga polisiya na sinusunod. Sinusunod ng leader at sinusunod ng mga tao. Tayo, may mga policy, may mga batas, ang unang lumalabag, leader. Ang unang lumalabag, yung ating mga government officials. 'Di ba? Pero dito, natatandaan ko kahapon doon sa training namin ng church planting, sabi ni Pastora Ruth, pumunta siya ng Hong Kong, pag bumaba, kung saan ang babaan, as in doon lang. Hindi tayo mga Pilipino, Mama, para. Pag hindi ka na para, aawayin mo na yung driver. Ano ka ba, Mama? Lagpas na ako, layo-layo mo naman. Tagal mo naman magpara. 'Di ba? Doon hindi. Kaya malayo ka, basta ito yung babaan, diyan ka bababa. May nakita rin ako, bansa sa Europe, ang basura nila, kapag sila nag-collect ng basura, isa lang ang tao dun sa truck, yung driver lang. Kasi meron na siyang, yung basura, may kakabit na siyang machine na siyang magpipik ng garbage can, at igagano niya, at ibabalik niya. At ang mga tao, nakalagay lang dyan yung basura. Tayo, tapat ng may tapat at tambakan ng basura. Ilang araw na, wala pang koleksyon ng basura. Namamaho na yung paligid. Sa kanila, on time. Halos, paparating yung basura, ayan, hili-hilera na lahat ng ipipick up. And then, ito naman si basurero, ayan, ganyan lang ng ganyan. Ang ganda ng mga polisiya. 'Di ba? Sa atin, grabe, kahit lagyan mo, bawal magtapon ng basura, dun tambak ang basura. Nagigets nyo, bawal umihi, dun ang panghi-panghi pag dumaan ka. Nilagyan ng bawal. Baliktad ang isip ng mga Pilipino. With learned, ang sabi diyan, with learned and most experienced government officials. Tayo may government officials, sinong pumili? Tayo. With best daw. Dahil ba artista? Dahil ba magaling gumanap sa pelikula, iboboto natin? Hindi nyo ba nakikita, ang politika ay takbuhan ngayon ng mga artista na papalaos na. So kung kayo, pipiliin nyo pa rin yung mga artista, tayo ang naglalagay sa kawawang sitwasyon ng ating bansa. Yes naman, hindi ko naman nilalahat. Marami din namang mga artista na gumaganap ng tama, pero tama-toto tayong magsuri. Matutuhan nating aralin. Dahil, yung iyong kinagagalitan ngayon na hindi nagtatrabaho, ikaw ang naglagay dyan. Tayo ang naglagay dyan. Naintindihan po ba natin? High infrastructure development. Tayo, 2 buwan pa lang atang dinadaanan yung tulay, bagsak na, ang haba-haba. Bilyon ang pondo. Ano yun, bilyon? Daan lang, wala pang 2 buwan dinaanan ng sasakyan, wala na. 'Di ba? Yung sabi natin, ang aayos ng ating flood control project. Umulan ng maghapon, lubog ang city, lubog ang mga probinsya. Asaan doon ngayon ang effective flood control project? High GDP or gross domestic product. Pag sinabi natin gross domestic product, maganda ang income, yung business successful, may mga magagandang trabaho, tumataas ang income ng bansa. Naintindihan po ba natin? Less ang import, more on export. Ganyan ang GDP. Pag sinabing mataas ang GDP. At, syempre, kung ako nag-cite ng best example country, I will cite our country. Right now. At, syempre, ito sinerge natin. Hindi tayo gumawa ng kwento. Sabi dito, the Philippines is the World Bank's 5th biggest borrower for the 2nd straight year. Coinciding with the first 2 years of office, ay pasensya na kayo of President Ferdinand R. Marcos Jr. The World Bank's latest annual report disclosed on October 18 showed that in fiscal year 2024, covering the period July 1, 2023 to June 30, 2024, the Philippines borrowed a total of 2.35 billion across 4 loans from the Washington-based multilateral lender. Isa lang yon, Washington-based multilateral lender.
The total amount of loans, yung sinabi ko na 2.35 billion ay year 2023. Year 2024, in the same bank, the total amount loan secured by the country during fiscal year 2024 was slightly higher than the previous year. 2024, tumaas pa ang inutang ng bansa natin. 2.336 billion. Dalawa lang magkasunod na taon, 2023, 2024. So, anong gusto nating i-reflect? Nakita ko mga kapatid, pero sinisearch ko kahapon, gusto ko lang patunayan sa inyo na may pinagkunan ako. Hindi ko ma-search yung actual na nakita ko. May nakita ako na isang, pinakita doon, ang inutang, hindi ko lang matanda kung from President Arroyo, yung sunod-sunod, to the present. Doon kasi ay ipinapakita mga kapatid, like what I said, wala akong pinipersonal. Gusto ko lang ipakita sa inyo anong kalagayan ng bansa natin para alam natin kung paano tayo gagalaw bilang mga Pilipino. Naintindihan po ba natin? Kasi tayo ang nais gamitin ng Diyos. At manalangin tayo. Manalangin tayo na mahal natin ang ating gobyerno, mahal natin ang mga taong inilagay ng Diyos, pero binigyan tayo ng Lord ng kapangyarihan sa pamamagitan ng panalangin na tumayo ng tama bilang isang Pilipino. Yung nakita ko mga kapatid, nakalagay doon na pinakita, kinumpare yung mga utang ng bansa. At kasama yung ngayon, yung present government. So, based doon sa pinakita, yung utang ng ating, ang pagkukumparahin ko na lang ay yung dalawa, yung latest, yung present at yung latest, yung previous. So, syempre, panahon niya ni Pangulong Duterte at panahon ni Pangulong Marcos. Ipinakita doon na ngayon, in 3 years, yung utang ng ating bansa ay katumbas na ng utang noong panahon ng panunungkulan ni Pangulong Duterte ng 6 na taon. Ipinakita yung project. I do not know ha, I'm just sharing. Ipinakita yung project, saan napunta yung loan nung former administration. Pinakita doon yung mga nangyari sa bansa, nagkaroon ng pandemic, nagkaroon ng gera sa Marawi, nagkaroon ng mga infrastructure na pinagawa, yung mga tulay, mga kalsada, yun yung mga major. Siyempre major, ang pinag-usapan natin, doon na lang tayo sa major. Then, at ipinakita naman ngayon, ngayon naman, ang hinahanap, saan naman napunta yung niloan ng ating bansa within 3 years. Nagigets po ba natin ang point? And, gusto ko lang mag-cite sa inyo ng isang actual example kung gaano kakurap ang present government natin right now. Alam niyo po ba, noong Monday graduation namin, this Monday. Tuesday, bigayan namin ng mga documents sa mga bata. Last day namin sa school. Pagising ko ng umaga ng Wednesday, may announcement sa GC namin. Kaming mga eskwelahan, pinapapunta sa Gregorio Perfecto High School. May listahan ng bawat school, lahat ng District 1. May listahan ng bawat eskwelahan kung anong oras kami pupunta. May AM at PM. Kami nasa AM, kaming Isabelo de los Reyes, AM, 11 to 12. Pumunta kami doon mga kapatid. Alam nyo ba, binigyan kami doon ng tig 3,000. Ang nakalagay doon sa papel na binigay sa amin, DSWD ang papel na pinirmahan namin. Sabi namin ng mga co-teachers ko, grabe, beneficiary na pala tayo ngayon ng DSWD. From our congressman. So, yun yung nagpapakita mga kapatid kung ano ang nagaganap sa bansa natin right now. Naintindihan po ba natin? Very rampant talaga. That's why, let's pray na tayo mga Pilipino ilagay natin sa tama. Alam nyo, ako sinasabi ko kay Sarah, sabi ko, ako bilang isang naging finance officer ng school, alam ko kung paano gumagalaw ang budget. May specific time yan para gastusin.
kailangan, pag sinabi mo dun sa program mo, gagastusin mo yan, kunwari, in April to June, etong amount na to gagastusin mo sa specific detalye kung ano, saan mo ginamit. Sabi ko nga kay Sarah, malamang to, kinukowa na tong mga to. Anong kinukowa? COA, Commission on Audit. Kasi ngayon talaga mahigpit ang Commission on Audit. Kasi kahit sa school namin, di basta-basta naglalabas ng budget. Sigurado na meron kang pinaglagyan. So sabi ko kay Sarah, alam mo malamang to nag-o-audit. At kailangan ma-dispose nila ang mga perang hawak nila. Isipin mo, bakit ko sinasabing talamak? Alam nila teacher kami. Professional kami. Bibigyan kami ng papel, pipirma kami DSWD. Ay ano ba palagay nila sa amin, ignorant? Na hindi namin alam kung anong ginagawa namin? Nagigets po natin ang point? At syempre, malamang, ako, a personal idea ko yun. Bakit yan ibinigay sa amin? Eh kami lang ang madaling tawagin kasi madali listahan, ayan, buo na. Tatawagin mo lang, papuntahin mo lang doon. Pinost sa mga GC ng eskwelahan, punta kayo sa ganito, punta kayo sa ganyan, magdala kayo ng ganito, magdala kayo ng ganyan. And then, naka-receive ka na ng ganong amount. And then from DSWD, eh di ba ang mga beneficiary ng DSWD, may limit, ganito dapat ang income, ganyan dapat, mga master teacher namin, lalaki ng sweldo nun, may 50,000 sweldo nun. Tapos DSWD, beneficiaries, di ba? Principal kasama din, lahat ng sa eskwelahan. So, yun yung sinasabi ko, ganun karampant ang graft and corruption, na, at ang doon, tatanggap ka ng pera, wala kang pinirmahan, hindi nilagay doon kung magkano ang amount na natanggap mo. Eh di ba may bali-balita na kapag ikaw tumanggap ng pera, ay pag yan ng mga yan nag-report, sasabihin nila magkano natanggap individual. Hindi ko alam, baka nilagyan kanya kami 6,000. Kasi ang alam ko 6,000 ang mga sinasabi nila na matatanggap dapat eh. So, yun po mga kapatid. Na-witness ko lang kung ano yung na-witness ko, I'm just sharing to you. Kung ano na-experience ko, sinishare ko lang sa inyo. Naintindihan po ba natin? At nakikita ko po yan, hindi lang yan dyan nangyayari. Ang dami. Ang dami po nakikita ko na yung mga nakaw na video, yung bang may mga bibidyohan, tapos ipopost nila. Ang dami ko nakitang ganyan, yung katalamak na bigayan ng pera. Sobra talaga. So, ikaw bilang isang Pilipino, mga kapatid, maging po tayo, bukas ang ating mga isipan. Sa Diyos, walang imposible para i-reveal sa atin kung ano yung ating nilalakaran. Ang sabi po sa awit 33:12-13, mapalad ang bansang si Yahweh ang Diyos, mapalad ang bayang kanyang ibinukod, magmula sa langit kanyang minamasdan ang lahat ng tao na kanyang nilalang. Alam mo mga kapatid, nakatingin sa atin ang Diyos. Magkaroon tayo ng takot bilang Christian na boboto tayo. Huwag nating ibase sa favorite person natin. Huwag nating ibase dahil hinahangaan natin yung tao. Ibase natin ano ang conviction sa atin ng ating Panginoon. Matuto tayong mag-pray. Babaguhin niya ng Panginoon kung nandoon ang ating desire na talagang pumili tayo, maging instrumento tayo ng Lord para sa tamang mga kandidato. Ang current events, hindi ko na ibabanggitin kasi yan na din yung kanina, yung mga infrastructure, yung mga corruption. So, hindi na po ako magbibigay ng emphasis dyan. Sabi sa Kawikaan 11:3, ang tuntunin ng matuwid ay katapatan, ngunit ang masamay wawasakin ng kanyang kataksilan. Sa ating conclusion, basahin natin ang sabay-sabay. Hope for the future. Basahin natin yung the verse offers, 1, 2, 3, go. Kung alam natin mga kapatid na liko ang ating landas na tinatahak, repent. Let us repent. And return thou to righteousness. Tayo ang pag-asa ng ating bayan. Kayo mga kabataan, mahaba pa ang inyong tatahakin sa mundong ito. Kami, ang desire namin para na sa future ng aming mga anak. Naintindihan po ba natin? Kayo mga kabataan, ang matagal pa dito sa mundong ito. Ipag-pray natin sa Lord na sa mga susunod na panahon, May 2020 ngayon, May mag-e-eleksyon, mag-pray tayo sa Lord, walang dayaan. Yun talagang boses ng Pilipino mangyari. Then,
Call to action, basahin natin. Let us strive. Go, 1, 2, 3, go. Then, lastly, the promise of blessings by upholding 1, 2, 3, go. Kanina sinabi nung verse, ang Diyos nakatingin sa bawat isang individual. Kapag tayo nagsisikap na sumunod sa Panginoon, hindi lang bansa ang pagpapalain ng Diyos, even ang buhay natin, pagpapalain ng Diyos. Do not be frustrated sa kung anong sitwasyon ng bansa because kung ang Diyos ang iyong pag-asa, yung frustration, walang pitak yan. Maging frustrated man tayo for a while, pero kung tayo mananalangin sa Panginoon, yung frustration na yan, mapapalitan niya ng pag-asa. Ibabaling lang natin ang ating paningin at ang ating puso sa ating Panginoon. Amen po ba? Okay, so tinatawag ko po si Pastor Benji. Sige po, tayo po lahat ay tumayo. Tayo po yung manalangin.